Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong chapter review ng One Piece. Ito na ang chapter 1060. Pero bago tayo mapunta sa chapter ay alam nyo na, like and subscribe at pakihit ang bell para ma-update kayo sa mga parating na video at pakilike na din para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. Okay, simulan na nating alamin ang chapter. Let's go! Nalaman na nila Luffy at ng crew ang nangyari kay Sabo na pinatay nga nito si King Cobra at ang pagkawala nga ni Bibi. Di nga dito naniniwala si Luffy na gagawin yon ni Sabo. Sumang-ayon naman dito si Robin dahil yung Revolutionary Army daw ay habol nito ay ang mga Celestial Dragon, hindi ang mga hari. Dito na nga nangulit si Luffy na gusto nito pumunta sa Alabasta pero sinabihan ito ni Zoro na wala naman daw mababago kung pumunta sila doon. Saka si Bibi daw ay wala naman na doon sa Marijoa. Nangulit-ulit itong si Luffy na doon naman daw sila sa Marijoa pumunta. Ang kulit talaga nitong si Luffy. Habang nag-uusap nga sila Luffy ay nakikinig dito si Caribou. Nung narinig niya na pupunta sila sa Marijoa ay nataranta na ito. Kailangan nga daw niyang marinig ang buong kwento. Nagpatuloy yung usapan. Sabi ni Zoro dito ay bakit naman daw sila pupunta doon, teritoryo ng kalaban yun. Saka andun din daw malapit yung Marine Headquarters. Nababaliw na daw ba si Luffy? Pero ang sagot ni Luffy ay lalabanan daw niya lahat yun. Natatakot daw ba si Zoro? Sagot naman ni Zoro ay di daw yun maganda. Ikalma daw nito yung sarili niya. Sari-sari ang pag-aalala at pagkomento ng buong crew. Andito sila Nami, Chopper at Usopp na nag-aalala nga kay Bibi. Ano daw kaya ang iniisip na to ngayon? Nagsabi si Frankie na di ba nga nakita nila si Sabo sa Dressrosa? Wala naman daw itong nakwento na kaguluhan sa Alabasta. At si Brook ay ganun din ang sinabi. Nagsalita dito si Nami na di daw kaya ng konsensya niya yon. Kailangan daw nila hanapin si Bibi. Sumang-ayon naman yung iba, lalo na si Luffy. Kaso nga pinigilan ulit sila ni Zoro. Ang kukulit nga daw ng mga ito. Nakalimutan na daw ba ni Luffy yung sinabi niya tungkol kay Ace? Na si Ace nga daw ay may sariling landas na tatahakin. Tutulong daw sila kung napakalala na daw ng problema pero dapat di daw sila nakikialam kay Ace kasi may sariling buhay yun. Naiintindihan daw ba ni Luffy? Saka di daw ba nila kilala si Bibi? Ba't minamaliit daw nila ito? Alam naman daw nila na matapang na babae si Bibi pero may tamang oras para doon na kahit sino ay lalabanan nila. Pero nga sa ngayon ay dapat di na lang daw sila makialam. Ang kukulit daw nila. Pero itong si Luffy ay nagtatantrums. Puro kalokohan. Makulit na daw kung makulit. Parang si Kaido daw itong si Zoro. Tinawag pa nito na Onigashima si Zoro. Pati si Nami ay Green Kaido ang tawag kay Zoro. Sinabi naman ni Sanji na lumot itong si Zoro. At binara naman ito ni Zoro na tumahimik nga daw itong si number 4. Pinagkikwentuhan pa din nila Luffy at Robin si Sabo dito. Dito na din kinuwento ni Luffy yung panaginip niya. Halo-halo ang reaksyon ng crew dahil doon sa sinabi ni Luffy. Pinapacheck pa nga dito ni Sanji kung sira ulo na si Luffy. Takang-taka naman dito si Usopp doon sa sinabi ni Luffy. Posible daw ba yung sinasabi niya? Sino daw bang pinagsabihan pa nito? Kaya nga daw gawin ito ni Luffy dahil magiging hari siya ng mga pirata. Sila Ace, Sabo at Shanks daw yung sinabihan niya. Ano naman daw ang reaksyon ng mga yon? Tanong pa ni Robin. Sabi na lang ni Luffy ay tumawa daw sila, lalo na si Shanks tawa ng tawa. At ayun daw yung pangarap niya. Hindi dito sinabi yung kwento ni Luffy pero mukhang interesting yung sinabi nito sa crew niya. Dahil si Usopp ay mukhang curious na imposible daw na magawa ni Luffy yon. Ano kaya yung sinabi ni Luffy? Sa pagpapatuloy ay andito tayo sa Marine Headquarters. Nireport na nga dito yung pagtawag ni Sabo kay La Dragon. Nalaman na agad ito ng 5 elders at na-detect nila na nasa Lulusha Kingdom si Sabo. Nagulat naman yung 5 elders na andun yun. Napakamalas naman daw ni Sabo. Saka mabaka naman ay dito nga yung tumawag si Sabo at nagsorry nga siya sa mga kasama niya. Lalo na kay Koala. Sinabi dito ni Sabo na hindi siya yung pumatay kay King Cobra. Natuwa naman sila Morley at Koala.
Pero nung andun daw siya sa Marijoa, may nakita daw siya na nagpagulat sa kanya. Mapunta tayo sa Lulusha Kingdom. Dumidilim na nga dito yung langit at mukhang may bagyo. At may malaking kung ano sa taas. Sabi ng hari na si Seki ay pag puro kalokohan daw yung pinagsasasabi ng mga ito ay paparusahan nga daw niya. Na mukhang ang tinutukoy niya dito yung mga tao doon. Dahil nga nagkakagulo na dito at yung mga tao ay pumunta na doon sa castle. Sinabi naman ng mga ito na hindi daw sila pumunta doon para nga guluhin si King Seki. Naputol yung usapan na napunta nga kay Sabo na andon sa Pangaea Castle. Ito yung time na nasa Marijoa si Sabo. Nakwento nga dito ni Sabo na nakakita siya ng isang trono na dapat daw walang nakaupo. Pero ang nagpagulat kay Sabo ay si Im. At nawala na nga dito yung signal ni Sabo. Sa Lulusha Kingdom, nagkakagulo na dahil may lumitaw na parang anino. Nakita ito ng mga tao. Sinabihan nga dito ng 5 elders yung communication department ng Marines na wala silang nakuhang signal. Wala din daw silang pinasukan na kung ano doon sa dapat hindi na nag-e-exist na bansa. Mukhang pinagtatakpan ng 5 elders yung gagawin nila sa Lulusha Kingdom. At andito si Im na nilagyan ng X yung mapa na andon yung Lulusha Kingdom. Ito na kaya yung sinasabi nilang Great Cleansing. Dito na na-detect ng Marines yung malaking tsunami na tatama nga doon sa Lulusha Kingdom. At dito na din kumidlat ng kumidlat hanggang sa nagdilim na ang paligid at nawala na ng signal yung mga Marines. At dito na din naputol yung tawag ni Sabo kay Koala. Ano kaya yung nangyayaring sakuna doon sa Lulusha Kingdom? Sino kaya ang may pakana nito? At kung ano ang ginamit nila? Balik tayo sa Sunny. Ilang araw ang nagdaan, malayo-layo na ang Sunny. Dito nga ay nilamig bigla si Nami at siguro daw ito na yung susunod na isla na makikita nila at mukhang ito daw ay isang winter island. Nagtulong si Jinbei at si Frankie para nga makaya ng Sunny yung napakalakas na hangin. Sinabi naman ni Robin na matutuwa daw si Chopper dahil malamig yung pupuntahan nila at handa naman daw si Chopper doon. Nasusuotin nga daw niya yung Amigasa hat na binigay ni Tama. Nakita ni Luffy ang isang itim na usok. Napakalaki nito na makikita sa ere. Sinabi ni Jinbei na isa yung warm eddy at napakalaki daw nito. Bakit daw may ganon doon, sabi ni Luffy? Gawa daw yun ng isang napakainit na core-ring na mas pinainit pa at umakyat sa ere yung pressure nito. Sabi naman ni Brook ay parang apro. Kailangan na nga daw nilang umalis baka hilahin daw sila papalapit doon, sabi ni Jinbei. Habang ginagalaw ni Jinbei yung barko ay may nakita si Luffy na palutang-lutang sa tubig. Imposible daw na tao yon, baka daw si Rena. Sumagot dito si Sanji na tama daw si Luffy, babae daw na umiiyak. Sabi naman ni Nami ay narinig daw yun ni Sanji habang nasa tubig, galing naman daw. Sumingit naman si Zoro na hihiwain na lang daw niya. Pag nga daw sinaktan nito yung babae, tatapon nga daw nitong si Sanji si Zoro sa tubig. Pero makulit itong si Zoro at naganda pa rin. Puro kalokohan yung dalawa. Nagkulitan din dito sila Luffy, Usopp at Chopper dahil malakas yung hangin. Nang makuha na nila yung tao ay batang babae pala ito. At ito ay si Jewel Riboni na may bounty na 320 million berries. End of the chapter. Okay, isang napakalupit na chapter ang nasaksihan natin at nagpakita na ulit si Im Sama na mukhang dito na pinaranas ang kanyang kapangyarihan. Pero paano gumagana ito? Parang weather power din yung kapangyarihan nito. At ano kaya yung panaginip ni Luffy? Ano ang palagay nyo mga katambay sa chapter na ito? I-comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Okay, salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out.